Hanggang milyon! Milyon palakpak para kay Chris Puntana! Good morning, Engloba! Good morning! Before po ako sumunod ka. O talaga. Good morning, Engloba. Good morning, Philippine Arena. Siguro, before ako mag-start, magkwento, gusto ko muna po magpasalamat unang-una sa Diyos na lumikha sa akin, sa Ama. Maraming salamat. Binigyan po kami ng malakas, maganda, maayos na pumumuhay. No? So palakpakan po natin yung Diyos natin muna. Actually po, ilang araw na po nung tinawagan po ako ni Doktora na sabi mag-share po ako. Sanay naman po ako mag-share pero bigla po akong kinakabahan. So up to now, iniisip ko po kung ano po yung mga sasabihin ko. No? Maraming salamat po sa BOD natin, Sir John. Maraming salamat po. No? Si Sir John po, para sa kalaman po na iba, nung nag-start po ako ng Engloba, siya po talaga yung inspirasyon ko pagdating sa speakers. No? Every time na nakikita ko dati si Sir John, lagi ko sinasabi, isang araw, magiging singgaling ko si Sir John. Parang gano'n, yung isip ko dati. No? So, hanggang sa dumating sa punto na tinrabaho hanggang sa natutuwa naman ako, marami naman po naka-appreciate. No? So, Sir John, maraming salamat. Inspirasyon ko po kayo. Okay, Sir Francis, maraming salamat, Sir Francis. Actually po, isa po sa reason kung bakit po ako nag-join sa Engloba, na-recruit po ako dito ni Doc Ed nung in-inform niya po ako na sabi niya, kasama daw niya po si Francis Miguel, si Sir Francis. Yun lang po yun. Kaya po ako nag-join para lang po makita po siya ng personal at makawakan. Yun po yung totoo po doon. No? Sir Francis, maraming salamat. At especially kay Doc Ed, maraming salamat, Doc. Naalala ko po nung binabaliw po kami ni Doc nung i-conform po yung A-Global, sabi niya, kita daw kami after 3 to 6 months, may papakita daw siya sa amin na isang magandang negosyo. After noon, baliw na baliw po kami, nang hindi naman po namin alam kung ano po yung kinakabaliwan namin. Basta daw nakakabaliw. Yung mga tipong gano'n. Maraming salamat sa BOD. No? Maraming salamat sa Engloba kasi kundi dahil sa tatlo, hindi nila maiisip yung wisdom ng Engloba na mabubuo ito. Kaya palakpakan po natin na maraming palakpak. Yung tatlo natin BOD. Kasi kung wala yung tatlong BOD, siguro wala tao. Ako personally, hindi ko alam kung nasaan po ako. Sabi ng iba, pag wala to sa Engloba, sigurado artista na. So, ako hindi artista. Parang pangit mag-artista, babagsakan ko eh. Horror eh. Hindi naman pwede palalaban yung itsura ko, Piolo Pascual, parang pangit naman, no? Hindi fair. Maraming salamat sa Team Upline. Maraming salamat, Team Upline. Magingay! Mas maingay, Team Upline! Ayan. Kasi kung di dahil sa kanila, salamat sa pagtitiwala, salamat sa pasensya, salamat sa lahat-lahat, no? Sa pagtulong sa lalong paglaki ng grupo. Team Upline, maraming salamat. Maraming salamat sa dalawa kong kaibigan. For 9 years, kasama ko sila. Actually, 10 years na higit kami magkakasama. Si PJ, maraming salamat. Maraming salamat, Idol. Ayan, si Marco, maraming salamat, Marco Malyari. Sa dalawang kaibigan ko na yan, kahit ano nangyari sa amin, nagkagulangan na lahat. Nagkadayaan na kami magkakasama. Lagi namin sinasabing tatlo, hindi kami pwede magkaiwalay. Because kami tatlo, nung nagdikit-dikit, talagang kumita kami ng limpak-limpak. So sabi namin, every time na may mga papasukin kaming mga negosyo, lalo ngayon sa dami namin kinikita, ang dami namin iniisip ng mga businesses at investment, kami tatlo, every time nagkakasama, sumasabog talaga yung kinikita namin, no? So, Marco, PJ, maraming salamat sa inyo, no? Dati, sila rin po yung nagturo sa akin lahat ng pambababae po. Pero hindi ko po yung ginaya, no? Pasensya, Marco. Wala akong planong tirahin ka, pero ito na yung pagkakataon ko. Sa lahat po ng mga dalaga rito, basta Marco Malyari, iwasan nyo na po yan. Tsaka siyempre, yung kasama niya lagi, si Joseph Lim, no? Joke lang, Joseph. I love you, brother, no?
Maraming salamat sa lahat ng Crossline, sa lahat ng leaders na tinutulungan yung grupo namin, na even hindi nila grupo, minomotivate nila, pinalalakas nila. Kaya po kahit nasa bahay lang kami, kumikita kami ng malaki. Maraming salamat, Crossline. Si Marco, masama na loob sa akin. Parang hindi na bibigay yung share ko. Siyempre, hindi pwedeng makalimutan. Maraming salamat sa asawa ko, sa napakaganda ko asawa. Sobrang gandang asawa. Every time nakikita ko yung asawa ko, tuwing gumigising ako, sabi ko talaga, swerte po talaga ako. Sobrang sabi ko, Lord, ang dami kong hiningi, binigay mo lahat, pati yung magandang asawa, tama po ba? Sobrang binigay niya sa akin. At yung si Arjen po, para ultimo, asawa ko, boom ako ng AIM Global yan. Nakilala ko po si Arjen sa AIM Global din. Crossline ko po yan, actually. Pero wala na yung ano niya, wala na. Hindi, unang titigan po namin, nagkakita kami, na-inlove po kagad siya sa akin. Sabi niya, dami niya nakikilalang tao, normal, pero si Chris kakaiba. Parang hindi tao, pero hindi hayop. Mahilig po yung asawa ko sa exotic, para may idea po kayo. Sabi na iba pa, sabi na kasi nasawa ko, pare-parehas din itsura niya, at least si Chris kakaiba. Ewan ko ba, every time na umalis po ako, nagne-network, selos na selos po. At pinagtinitingnan ko naman yung sarili ko, parang wala naman dapat pagsilosan. Ewan ko, yung mga babae din, mahilig din sa ganitong itsura. Ewan ko sa inyo, di ba? Layo na ako ng layo, lapit pa kayo ng lapit. Ang gaya naman. Mga babae, may asawa na po ako. Ito po yung anak ko, maniwala kayo o hindi. Dinala ko po ito, pa-ebidensya na ako po ay nakakabuo. Tatlo na po, ang asawa ko po ay buntis. No? Meron na po akong 2 lalaki at hopefully maging 3 po yung anak ko na lalaki. Yan. Sabi ni Bob, puro lalaki daw, takot din ako sa karma. Biro lang. No? Marami akong na-experience, no? Actually, dahil lang team natin ngayon ay #happiness, wala po ako ikukwento sa inyong kadramahan, no? Pero ang buhay ko po is, lumaki po ako ng hindi po normal yung paglaki ko. Ako po ay anak ni Miss Jocelyn Puntana, isang domestic helper for 13 years abroad. Ako po ay graduate ng elementary, high school hanggang college na ang nanay ko po nasa abroad. No? Walang drama yon kasi ako po simula't simula lahat na nasa paligid ko, puro masasayang tao. Ang mga tsahin ko, para may idea kayo kung gaano kasaya ang pamilya po namin. Ang nanay ko po, magkakapatid sila, 13 po sila magkakapatid. Actually, 12 lang yun eh. Sabi ng lolo't lola ko, swerte daw pag 13, kaya ginawa nila nagdagdag pa sila. No? So, 13 po sila magkakapatid, so ilan po kami magpipinsan. Isa lang po akong anak, solong anak po ako. No? Sabi nga ng nanay ko, pag namatay ako, ikaw ang magmamana ng lahat ng meron tayo. Ako po tuwang-tuwa, pero napapansin ko, wala naman kami. So wala kaming mamanahin. Sabi ng nanay ko, anak, buksan mo yung bintana, tingnan mo yung paligid, sa'yo lahat yan. Squatter area po kami, tayuan ko lang daw. Magiging amin din yan, malakara. Good news! Tawag dito, yung lugar po namin sa San Vicente, gagawin na po yung highway. Kaya po nakakatuwa, ay wala na po kami dyan, no? With the blessing of AIM Global, napunta po ako dito. Dati po akong empleyado sa isang private company, isang courier company. Nagtrabaho ko dyan for how many years. At ang pananaw ko sa buhay, simple lang po. Pag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, makakatulong po ako ng malaki sa nanay ko. Tama po ba? Ako bilang anak, ang isa sa mga tawag dito pangarap ko, makasama ko yung nanay ko sa Pilipinas, no? Kasi for how many years, nag-birthday ako, dumaan yung mga Mother's Day, New Year, etc. Ang nanay ko po is nasa labas talaga. So nasanay kami na, kaya po ako medyo yung loob ko medyo matibay. Hindi po ako yung iyaking tao. Hindi po ako yung taong konting ganyan lang, konting problema lang, umiiyak na. So hindi po ako ganung klase na tao kasi na-train po talaga ako na medyo matigas po yung aking loob, no? So siguro yun yung naging blessing ko na naging global ako.
Kaya yung mga rejection, baliwala sa akin. Pag nire-reject po ako dati, natatawa lang po ako eh. Every time na nare-reject ako, lahat na nagre-reject sa akin, ginagawa ko lang po katatawanan. Katulad po nung one time, 2006, naalala ko po nung nagre-network po ako, pumunta po ako ng Hong Kong. Ewan ko kung nandito siya. 2006, meron po ako nirecruit doon ng pangalan Miss Jonelyn, no? Nire-recruit ko po siya, tawa ako ng tawa kasi every time na nire-recruit ko siya, wala pa lang siya pakialam sa akin. Salita ako ng salita for how many minutes. Hindi siya nakikinig. Kasi ang interest niya lang, makita lang ako ng personal kasi ay college pa, magka-classmate na kami. Hanggang sa dumating sa punto na umaasa ako na marirecruit ko siya, hindi naman ako pinagbigyan. Sabi niya, Chris, pasensya na. Hindi ko naintindihan yung business, gusto lang kita makita. So na-reject po ako. So wala talaga. So sabi ko, hindi talaga ako nagkaroon ng pain sa feelings ko. Umuwi ako ng Pilipinas, or after ilang months, after ilang years, after 6 months, siya naman yung tumawag sa akin. Chris, hindi na ba ako magpa-recruit? 6 na taon bago ko siya na-recruit. Alam niyo po, ang point ko po, gusto ko ipundo sa inyo, hindi po ako iyaking tao, hindi ako tawag dito, masaking na tao. Hanggang sa dumating sa punto na 2000, tawag dito si Doc Ed, inimbitahan na po kami, way back 2005. Sir Francis, Sir John, Doc Ed, inimbitahan na po kami tatlo ni Marco nila PJ na meron daw ipipresent. Ang nakakabaliw po, ang dami pong guest. 3 po kami, 4 yung speaker. Mas marami pa po yung speaker kaysa sa guest. 3 po kami nun. Naalala ko po yung tingin sa amin ni Sir Francis, parang hindi po naniniwala, parang ang gusto niya sabihin kay Doc Ed nun, Doc, ito ba yung 3 magpapalaki ng kumpanya? Parang tigil na natin itong kalokohan natin. Kasi wala sa itsura namin. Mga bata pa po kami, mga binata pa po kami nun. Yung 2 kasama ko, nagbibinata ako, hindi ko pa po alam kung ano kasarian ko nun. O ididiretso ko po ba yung pangarap ko na maging babae? Siya na po yung magmamana, siya na lang yung magtutuloy. So wala kami anak ng babae. Nagkasundo na tayo, di ba? Kung pinresent po sa amin yung business, alam niyo po, baliw na baliw yung 2 kasama ko, hindi ko naiintindihan. Basta po ako, nakanga po ako kay Sir Francis, as in talagang nakanga po ako kay Sir Francis Miguel. Kasi dati nababasa ko lang siya sa magazine, at industriya, icon siya na industriya. Hanggang sa dumating sa punto, sabi ng 2 kasama, Chris, nag-join na tayo, binayaran ko na. Sabi ko, saan ka kumuha ng pera? May utang ka ngayon sa akin. Sabi niya sa akin ni Marco, tsaka ni PJ. So, nag-member po ako dahil lang po sa influensya ng 2 kasama ko. So, meaning hindi rin po ako seryoso. Ako po yung taong kayag-kayag lang ba? Hanggang sa dumating sa punto, nakikita ko yung 2 kasama ko, si Marco, si PJ, hataw ng hataw, trabaho ng trabaho. As in, trabaho ng trabaho, sila ng trabaho. As in, sabi ko, parang ako walang parang sila hataw ng hataw ako, tingin lang ako ng tingin, parang fans club lang po ako noon. Natutuwa ako sa kanilang 2. Hanggang sa dumating sa punto, si Marco pumunta ng Tarlac, si PJ naghataw sa amin, Pampanga, pumunta pa yata ng Davao, ako na lang sa Manila. So sabi ko, parang walang choice, kailangan ko na mag-network. So ang nangyari, wala po akong kausap, nag-recruit na po ako. Nag-recruit po ako ng kung sino-sino na hindi ko kilala, kung sino yung mga pinagre-recruit ko. Ayaw kasing recruitin yung mga kamag-anak ko, baka layuan po ako. Nahihiya po kasi ako dati na malaman nila na networker po ako. Ayaw ko recruitin yung mga kaibigan ko, basta ako, nire-recruit ko lang noon, makatabi ko sa bus. Malakas ang loob ko kapag hindi ko kakilala. Kapag kakilala ko na po, nahihiya na po ako. Ang good news, marami pong naniwala sa akin, sa mga sa bus, naniwala po sa akin si Dennis Sublan, puro po dati ng Max yan. Johnny Pulmentera, pedicab driver, at marami pa pong iba. So marami po yan na kung saan ko lang nakilala. Hanggang sa lumaki po yung network. Natatawa po ako kasi napapasabay lang po ako dun sa 2 kaibigan ko. Nag-network po ako nun, hindi po ako ganun kaseryoso pa. Yun nga lang, dumating sa punto, nagkaroon ng senaryo, nagkaroon kami ng malaking problema sa bahay. Nagkaroon kami ng malaking senaryo. Financial. Although may problema na kami, pero mas matindi dumating sa amin sa financial. Ang ginawa ko, wala akong choice kundi in global yung pwede kong gawin. Iba na yung tingin ko sa tao. Every time na may pinipresentan ako, iba yung tingin ko sa tao. Gagamitin ko yung term na ang tingin ko sa tao, 1.5 talaga. Pang-solve talaga sa mga problema namin.
As in talagang 7 heads ang mindset ko. As in, ang tingin ko sa kanya, kailangan ko masolve yung mga problema ko. Para may idea po kayo, as in malaki, milyon po yung naging problema namin sa pamilya namin. Tumatawa ko everyday, nakabihis ako everyday, pero at the end of the day, malaki yung problema ko sa buhay ko. Wala akong choice. Hindi na ako pwedeng mag-apply sa trabaho simply because ang paniniwala ko, may edad na ako, may age limit eh. Lilimitahan ka. So sabi ko, networking na lang yung option ko. Sabi na nanay ko, mag-abroad daw ako. Sabi ko sa nanay ko, pambihira, nag-abroad ka na, pagbalik mo, ako naman mag-abroad, parang ang labo naman nun. Naalala ko yung nanay ko, nung namatay yung lola ko, iyak siya ng iyak, wala siyang nagawa kasi nasa abroad siya. Sabi ko, ayoko naman dumating tayo sa puntong ganun. Hanggang sa dumating sa punto na after a month, sineryoso ko po yung Global. As in, sobrang seryoso po. Pumunta po ako ng iba't ibang lugar kahit wala akong pera. Dumating ako sa punto na as in, wala na akong pamasahe pero hataw pa din. Hindi ko iniinda. Si Marco po, tsaka si PJ, baon po ako dyan sa utang nung panahon na yun. Sabi ko sa kanila, magkakakorpo kasi kami niyan, hindi ako tatama sa korpo pag hindi niyo ako sinuportahan. Sinuportahan ako ng dalawa financially hanggang sa makatulong, makaangat. Nakakuha po ako at nakatipil po ako ng malalaking grupo, Baguio. Naalala ko po, punta po ako ng Davao, wala akong kakilala, recruit doon, Isabela, at kung saan-saan pa. Hanggang sa lumaki ng lumaki at dumami yung kumita. Naalala ko po, yung unang-unang kinita ko, pinakamalaking cheque ko po, nung sinurprise ko yung nanay ko, nung kumita po ako ng nasa 300,000, pina-cheque ko po. Sabi ko sa nanay ko, Mami, surprise ako pag-uwi. Pag-uwi ko po ng bahay, may dala po ako na 300,000, ganyan po kakapal yun. Ang utang po namin nun, 1,000,000. Sabi ko sa kanya, Ma, meron ako surprise. Sabi niya, Nak, huwag mo ako masyadong bigyan ng problema ngayon, may takulo ko. Bakit? Sabi niya ganun, hindi ko alam, baka magkaroon tayo ng isang malaking hindi kakayanan. Sabi ko, huwag kang mag-alala, Ma, meron akong regalo sa'yo. Alam niyo po, binigay ko sa kanya yung 300,000 na cash. Inipon ko po nakita yon. Alam niyo po yung himasmas ang loob ko nung makita ko po yung aliwalas sa mukha ng nanay ko, as in talagang umiiyak. Kasi akala niya parang wala naman nangyayari sa business ko. Hanggang sa dumating sa punto na hindi alam ng nanay ko anong ginagawa ko kasi minsan mawawala ako sa bahay namin 30 days, 2 months, hindi talaga ako nagpapaalam, hataw lang ako ng hataw. Hanggang sa dumating sa punto na yung nanay ko, nilipat ko na ng bahay. From squatter, going to maayos na bahay. Sabi ko sa nanay ko, Ma, mataas naman yung awareness ko. Darating tayo, una-una lang yan eh. Pero ayokong dumating sa punto, kung kukunin ka ng Diyos, hindi naman magaang yung buhay mo. Sabi ko sa nanay ko, malaki yung mga pangarap mo, binigay mo sa akin. This time, sabi ko, gagawin ko yung lahat. Ay, yung pangarap ko, ibibigay ko sa iyo. Gagawin ko yung lahat na yan. Hindi ko hahayaan na kukunin ka ng Diyos na hindi mo mararanasan ang sarap ng buhay. Sabi ko, taga mo yan sa bato mo. Sabi ng iba, ano daw yung pangarap ko? May nagtatanong sa akin, Chris, ano ang pangarap mo sa buhay? Sabi ko, yes, gusto ko ng sasakyan. Yes, gusto ko ng bahay. Pero ang number one po na pangarap ko sa buhay is magkaroon po ako ng isang buo at masayang pamilya po. Eh, nung nakikita ko po yung video, nung pinadala po sa akin yan, nung nakita ko, tuwan-tuwa po ako kasi sabi ko talaga sa langit, Lord, pwede mo na ako kunin. Masaya na ako. Nakuha ko na yung pangarap ko. Because, sabi ko nga, lumaki po ako na hindi kumpleto. Wala akong kapatid, wala akong tatay. Ang nanay ko, lumaki ako malayo pa. Kaya sabi ko, with this AIM Global, sabi ko nung binata ako, hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ako mayaman eh. Hanggat hindi ako maasenso. Kaya, ginagawa ko po yung AIM Global dahil po sa pamilya ko. Magaan po yung buhay ng pamilya ko dahil sa AIM Global. Yung buhay namin, as in, sobrang gaan. Hindi ko ma-explain
Simply because hindi ito yung inaasahan ko nung nag-start ako ng AIM Global. Binigay ng AIM Global yung malaking kita. As in malaki. As in 7 digit kada buwan. Digits na wala yung S. Kada buwan. Yung makita mo yung pamilya mo na maayos, kumakain sila ng masarap, nag-aaral sila sa maayos na eskwelahan, yung mga magulang namin, nakikita namin na maayos. Sabi namin, kami dalawang mag-asawa, sabi namin, Lord, salamat po. Salamat po talaga na marami. Lalo niyo pong pagpalain ng AIM Global. Lalo niyo po palakihin yung AIM Global. Tulungan niyo po yung mga may-ari. Ako po, iglesia po ako. Kasama po sa panata ko na lagi ko sinasabi. Pangako ko, hindi ako iyak. Sabi ko, Ama, parang awa mo na. Patagalin niyo pa po at palakihin niyo pa po ng palakihin yung AIM Global. Because yung hirap namin dati ayaw na namin balikan. Yung mga na-experience namin ayaw namin balikan. Yung gaan ng buhay namin ngayon, yung sarap ng buhay namin ngayon, gusto namin magtuloy-tuloy hanggang sa mga downline namin, hanggang sa mga kagrupo namin, hanggang sa mga tao na naniniwala na gusto nila matupad yung pangarap nila. Yung mga tao na nandito sa loob ng arena na to, na ang iniisip nila na ito na lang yung pag-asa, sabi namin, Lord, patibayin niyo pa yung AIM Global, palakasin niyo pa. Kung ano man yung mga darating na mga sitwasyon, bigyan niyo po ng maraming solusyon at lalo ka lumaki kasi. Hindi ako naiiyak kasi dahil malungkot ako Hindi ako naiiyak kasi dahil nagdadrama ako. Alam niyo yung sarap ng feeling na pag nakikita mo yung mga downline mo, like, Dennis Suklan, pag nakikita ko yan, alam ko buhay niyan. Yung Johnny Paul may pera, alam ko buhay niyan. Yung Opet Lim, alam ko yung buhay niyan. Yung Ryan Muriel, lalo, alam ko buhay niyan eh. Alam ko, hirap ng mostly ng mga leaders ko. Kaya nga sabi ko sa kanila, huwag kayong bibitaw. Nandito na kayo, nahirapan na kayo eh. Sa mga nandito, promise, huwag lang kayo hinto. Huwag kayo hinto. As in, huwag na huwag kayong hinto. Tinanong ko to kay Doc Ed, Doc, yayaman ba ako sa AIM Global? Tanda-tanda ko po yung tanong ko na yan, Doc, yayaman ba ako sa AIM Global? Yayaman ba kami sa AIM Global? Sabi niya lang sa akin, Chris, huwag mong tanungin kung yayaman ka. Kasi sigurado yun. Sure ball yun. Yayaman ka at yayaman kayo. Ang bandayan mo, Chris, pag yumaman ka, anong klaseng tao ka? Tanda-tanda ko po yun. 2005, sabi ko, naniniwala ako nung sinabi ni Doc Ed. Nung sabi ni Doc Ed, lalaki yung kumpanya at sinabi ni Doc Ed sa akin na yayaman ako. Sobrang tumimong po sa akin yun at pinangahawakan ko po kayo. Every time na nakikita po at sinasabi ng BOD na lahat na nasa kwarto, lahat na nasa arena na to yayaman, totoo po yun, yayaman po tayong lahat. Surmol na surmol po yun. Lagi lang po kayo tatawag sa taas. Lagi lang po kayong mananalangin at ibibigay niya po sa inyo yun. Sabi nung iba, Chris, anong sikreto mo? Paano ka umasenso? Gusto niyo ba malaman yung sikreto ko? Yes! Siyempre, wala namang iba nagturo kundi yung tatlo natin may-ari. Una, sabi niya, tanggalin mo yung i-forgive mo lahat ng experience mo sa buhay. Yung mga taong may galit sa'yo, patawarin mo, taong nagawan mo ng kasalanan, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa sarili mo. Or i-forgive mo yung sarili mo. Number 1, because sabi ng mga Chinese, kapag meron kang negative sa emotion mo, haharangin lahat ng swerte mo. Kaya yung mga may utang sa inyo, ipagpasa Diyos nyo na lang yan. Yung mga nakapi sa inyo, ipagpasa Diyos nyo na lang yan.
Yung mga nag-reject sa inyo at nagsasabing hindi nyo makukuha yung pangarap nyo, ipagpasa Diyos nyo na lang po yan. Number 2, na sikreto, lagi nyong hihilingin sa langit lahat ng gusto nyo. Yung sabi na what do you really want, lagay niyo yung salitang, tandaan niyo yung salitang really. Yung factor ng desire, hilingin nyo lahat, ipagpanata nyo lahat ng gusto nyo. Araw-araw, huwag kayong magsasawa hanggat hindi nyo nakukuha. Pangatlo, maniwala kayo na makukuha nyo. Sabi ng iba, paano kami maniniwala, Chris, kung ang paligid namin kahirapan? Practicein nyo yung pagyaman nyo. Maniwala kayo na lalaki grupo nyo. Maniwala kayo na yayaman kayo. Ibig sabihin, ilakad nyo, iupo nyo, magsalita kayo na para kayong mayaman. Maniwala muna kayo. Pangatlo, 4. Tama ba? 4 na? Tawag dito, receive. Paano daw nyo marireceive yung mga swerte natin sa buhay? Lahat ng iniling natin, paano daw natin marireceive? Mag-start na po kayong mag-share. Kung naniniwala kang yayaman ka, practicein mo na mag-share. Because, sabi nga, yung nagsishare, sabi nga, mabuti na yung nagsishare kaysa yung binibigyan. Mas pinagpapala po yung nagsishare o nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Chris, ano yung isi-share ko? Wala pa naman ako isi-share. Wala pa naman ako i-give. Anything. Pwedeng talent. Baka marunong ka mag-OPP. Magaling ka mag-OPP. I-OPP mo yung cross-line mo para magka-pay-in siya. Nakatulong ka na sa kanya para umasenso siya. Every time na tumutulong ka sa mundong to, tutulungan ka ng mundong to makuha lahat ng pangarap mo. So kung wala ka pang downline, tulungan mo yung ibang downline ng iba. And last, ito yung pinaka-favorite ko. Matuto kayong magpasalamat araw-araw. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, ano man po ang kalagayan natin sa buhay, magpasalamat po tayo. Walang maliit, walang malaking bagay. Lahat ng bagay pinagpapasalamat. Ako po, practice ko na po yan simula nung ako po ay bata pa. Tinurong po ako ng lola ko na magpapasalamat lagi. Bago kumain, bago matulog, bago umalis ng bahay, pagdating sa bahay, ano man yung natatanggap natin, maging mapagpasalamat po tayo. Because pinagpapala ng langit ang taong marunong magpasalamat. Ipagpasalamat nyo. Paano ako magpapasalamat kung wala pa akong downline? Ipagpasalamat mo, baka, Lord, salamat po. Siguro kung wala pa akong downline dahil hindi pa ako marunong maging leader, baka ma-disappoint lang o masayang yung pangarap niya. Anything, ipagpasalamat mo. Chris, wala pa akong sasakyan. Paano ako magpapasalamat? Magpasalamat ka kahit wala ka pang sasakyan. Simply because hindi naman lahat ng may sasakyan masaya. Hindi lahat ng meron nakikita nyo sa amin is gusto nyo. May mga gusto kami na wala sa amin. Bigyan ko yun ng sample. Marami akong kotse, marami kaming bahay, marami kaming pera, pero wala akong tatay. Bakit hindi mo ipagpasalamat yung tatay mo? Mga brother, mga sister, at the end of the day, yung aim global nasa atin na. Resulta na lang yung aantayin natin. Tatrabawin mo na lang siya araw-araw. Sabi sa akin, sabi ko lagi sa mga downline ko, mga partners, huwag kang magmadaling yumaman. Pero tandaan mo to, bilisan mo araw-araw ang pagyaman mo. Huwag kang magmamadali, pero bilisan mo lahat. Bilisan mo mag-seminar, bilisan mo mag-OPP, damihan mo lahat. Huwag nyo munang intindihin yung mga pagod, huwag nyo munang intindihin yung mga hirap, huwag nyo munang intindihin lahat ng mga negativities. Tuloy lang. Kasi pag nakuha mo na yung milyon-milyon mo, pag nakuha mo na yung mga pangarap mo, sasabihin mo, sulit lahat po ng pagod nyo. God bless po sa atin lahat.
Maraming salamat. Marami po. Magdalangin tayong lahat. Mr. Chris, punta na! Thank you Chris, for very inspirational na message mo at sa mga tips, di ba? Wow! Again, para sa Mr. Chris punta na. Alam mo, bago ko tawagin yung next year, ako po medyo na-inspired ni Chris. Okay? Doing global for the love of your family. Tama ba yun? At syempre, hindi mo makalimutan, totoo kayo, sa global, walang imposible. Kahit ganyan ang itsura nyo, maganda ang magiging pangasawa niya. Joke lang, brother, ha? Okay? Kahit ano pa ang inyong mga itsura ngayon, ang inyong mga background, pwede maging successful sa global, basta gawin mo lang seryoso. Are you with me? Kaibigan, ating next year, okay?